Magandang buhay! 1, 2, 3, welcome! Welcome naman po sa panibago namang vlog ni Michikoy and good morning! So it's 5:45. Ganyang oras po tayo lumalabas ng bahay. 5:30, 5:45. Basta hindi po pwedeng lumagpas ng 5:45. So that me and my husband will reach our workplace ng maaga, na hindi po kami late. Okay, so ang topic po natin ngayon kung gaano ba kabilis, kadali magkaroon ng sariling sasakyan dito po sa Kuwait. So, as I've said, ang pag-uusapan po natin ngayon is kung gaano po kadali magkaroon po ng sasakyan dito sa Kuwait, akala po kasi ng marami sa Pilipinas dahil yan, meron silang sariling sasakyan sa Kuwait, mayaman yan, ganyan. So, akala po nila sa Pilipinas, not everybody, no, generally, ang iniisip po nila, maraming pera yung mga naandito po sa abroad, but particularly ang pag-uusapan po natin dito sa Kuwait. I don't have an idea kung sa ibang lugar, sa ibang bansa na kung paano kumuha ng sasakyan doon, pero ikukwento po natin ngayon is kung paano po kami nakakuha ng sasakyan. Okay, so bago po ang lahat, tayo po muna mag-shout out po sa ating mga ka-friendship, kay Ikoy Vlog, na palitan ko na raw yung banner niya, no? Oo nga naman, no? Matagal na nga pala yun, no? So papalitan natin yung banner niya. Iba na yung makikita yung banner dyan, kay Ikoy Vlog, kay Anthony Habalya, kay Doc Arthur Karaig, kay Kim Neri ang Basayang Dako, kay Kisses and Alex Balahadya sa akin pong katukayo, and si Yomi's World ang akin pong anakis. Please subscribe to their channel. Lahat po ng mga pinapakita namin dito or naririnig nyo na minimension namin, mga YouTubers din po yun, and supportahan din po natin yung kanilang mga channel, no? Si Rome Baltazar and si Momshi Queen Craft, si Tiara Plazos, si Mama Anjo, at saka yung kanyang anaki, si Onyok TV, si Proud OFW ako, tapos si Jen A Vlogs, si Kuya Edgar C of Sharjah, Big Tommy, si Papa, and Kim Neri, si OFW ako. Who else? Si Joey Ren, ang tropang pabulong, and kung yung ibang mga hindi ko po na-mention sa mga susunod. So, yun po, no? Bigyan lang po natin ng background, no? Naging mag-asawa po kami ni Papa Resty. Meron na po siyang sariling sasakyan dito. Ang sasakyan po niya is yung Galant. Tama ba? Mitsubishi Galant. Color white, 2004 model. So, dahil napakatagal na po ng serbisyo ng sasakyan na yun, and padating nga po yung dalawang anak namin, no, si Rain at saka si Basti, inon namin na hindi na kami kasya dun sa kotse na yun, no. Though, ganun din siya. Ito, 3-seater and 4-seater din po to. So, parang ganun din po siya. Kaya lang, ito mas malaki, mas kakayanin. Yung mga big family po kami, very big si Papa Resty, likewise ganun po si Mama Michikoy, si Naomi, si Rain, and si Basti that time is also chubby. Kaya kailangan po talaga namin ng malaki sasakyan. Nananalangin na po kami na manalo po kami ng sasakyan sa mga supermarket dito na meron pong pa-promo na raffle na sasakyan. So kami po, suking-suki po kami ni Papa Resty sa mga hypermarket dito na ang mga promo po nila is yung mga paraffle po ng sasakyan. And that is also the reason kung paano ko pong na-memorize yung mobile number ko and yung civil ID ko. Dahil nga po sa kakapirma ng napakarami pong mga stubs. As in talagang doon po talaga kami bumili. Even kahit sa city center na may kamahalan po, no, pag hindi po sila 990 na 900 fields na promo, no. So kahit na doon, basta ang ano nila yung sasakyan, doon po kami mamimili. Tapos sa Giant, sa Carrefour, sa Lulu. So basta yun po yun. Tapos talagang namin yun, pagdadasal talaga namin yun. Tapos affected pa ako pag hindi ako nakahabol sa paghulog ng last draw.
So, but glory to God, noong 2011, kasama po yun sa prayer points ko, dun sa pinag-aaralan po natin, makikita nyo, yan po yan, yung course 1, isa po sa pinag-aaralan namin, and sa likod po niyan, book na yan, iyan, makikita nyo rin po, kung makikita nyo, 2011 po yan, and naandyan po yung prayer request ko na manalo kami ng sasakyan, new car. Ang nangyari po kasi, 2014, nagkaroon po ng promo ang Almula. Sa Almula po, ano siya, yung ano nga ba yun? Zero interest. So, uutangin mo yung sasakyan, kukunin mo siya installment, zero interest po siya. So, sinubukan lang po namin, no? That time, sinubukan lang namin. Pumunta po kami dito sa Select, yung malapit po sa True Value. Bit-bit ko po lahat ng mga requirements ko. Nagtingin-tingin kami, inquire. So, nakakatuwa naman, mabait naman po yung ahenteng nakausap namin. Hindi tumitingin sa lahi, So, yun. So, sige, sabi ko, pero pinangunahan ko na siya kaagad. Brother, I have a credit card amounting to this one, blah, 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 and this is my ganyan. So, sabi ko talaga sa kanya, I just want to try if I will be approved. If no, there's no problem. Okay? Yun ang sabi ko sa kanya. So pinasa namin lahat ng requirements namin. Ang pinasa lang po namin para ikaw po yung makakuha ng sasakyan is civil ID, which is very important, na hindi ko alam kung bakit sa Pilipinas ayaw nila magkaroon ng national ID, no? Hindi mo malaman. So, civil ID, yung Isin Amal, yung work permit, yung galing sa Sean, yung nakasaad doon kung magkano ang sahod mo, kailan ka dumating dito, ganyan. And yung nagdala rin po ako ng yung salary certificate, yung naka-letterhead galing from the company, plus photocopy po ng photocopy ng pasaporte. Yan, dito okay lang pa. Photocopy ng passport po namin, nagdala po ako. Tapos nagdala rin po ako ng mga requirements si Paparesti. Dinala ko rin po yung Isan Amal niya, passport copy niya, yan yun. Ganun lang, yun lang po. So ngayon, nung pinasa na po namin siya, tinawagan kami, ang ahente. Sabi niya, I'm sorry madam, you weren't approved. Sabi ko, okay, no problem. As I've told you, I just want to try if I will be approved or not. So sabi ko sa kanya, okay, sige. Sabi ko, later after work, we will drop by there and take all our requirements. Yun ang sabi ko, no? O sabi, no, madam, we will try another financer. Sabi ko, it's okay, up to you. But as I have said, I'm going to take my requirements. Sabi ko sa kanya ganon. Tapos, I receive a call from him again. And then, ang sabi niya, congratulations, Michelle. O, diba, Michelle ang tawag dito sa akin. Congratulations, Michelle. You are approved. Wow! Okay, so please come here and you choose your card. So, namili. Ito po yung napili namin. Mitsubishi Nativa. Papakita po natin mamaya. So, that was February 2014. Nakuha po namin to. So, 57 KD lang po yung hulog namin dito monthly. Kung susumahin nyo po, transport, Rigay to Amadi, magre-range siguro yung transportation ko ng minimum 60 KD. So, then I will be paying more than, diba? More than sa hulog sana sa sasakyan na to. Tapos, pag pupunta ka pa sa mga lugar na gusto mo, ang minimum na bayad is 1 KD. Kunyari, punta lang kami sa Avenues, Rigay to Avenues, it's 1 KD already. 1 KD already, 2.5 nga yung full tank ng gasolina ng sasakyan namin ng kotse. So, nakita nyo po yun, yung 2.5 na gasolina ng kotse namin noon, ilang araw na po yun, samantalang itong 1 KD, bayad mo sa taxi, pagpunta mo pa lang yun, paano yung pagbalik mo? Diba? So, kung tutuusin, it's wiser to have your own car dito po sa Kuwait kung marunong ka lang magmaneho at kung may lisensya ka. At syempre, kung papasok po yung salary certificate. So, that time, 400 po yung salary ni Michikoy, kaya pumasok po siya. Okay po siya na makakuha po kami ng background, no? Diba, we were praying for a new car noong 2011. Kaya po, 2014, nakuha po namin to sa ganoon, no, na zero interest.
So, it is an answered prayer kasi nakakuha kami ng sasakyan. Pero mo, hindi ko na siya inasahan. Sinabing disapprove na ako pero ibinigay pa rin ng Panginoon. So, ganun po kami nakakuha ng sasakyan dito po sa Kuwait. Ayun po yung storya. At ayun po yung kung paano ka magkaroon ng sasakyan dito. Okay, so, but it doesn't have to be na meron kang lisensya. Kaya lang, syempre, alangan naman kukuha ka ng sasakyan, hindi naman maida-drive, di ba? No? I-display mo lang ba yun, di ba? Hindi naman po. So, si Papa Resi po kasi ang magda-drive, sa akin lang po siya nakapangalan, no? Yung requirements lang po natin yung ginamit natin. So what else? Yun lang po, ganun lang po kadali. Hindi lang po yun yung madaling kunin dito, no? Minsan, iniisip nyo, oh, ang ganda-ganda ng TV nila, ang ganda-ganda nung cellphone nila. So, isipin po natin kasi baka mamaya kinuha lang po yun ng hulugan. Sa Alganim, ganun lang din po ang requirements. All you have to show is your salary certificate and the photocopy of your passport plus yung civil ID po. Yun po ang pinaka-importante. Okay, so, yun po. Pero syempre, not everybody naman yung umaano sa kumukuha ng installment. Pero iba naman talagang may kakayanang makabili ng cash na yung malaking TV, yung magandang cellphone, di ba? Pero sinasabi lang po natin, in general, mostly, ganun lang po nakukuha yung mga material things dito sa Kuwait. Kaya wag po natin masyadong, ay humingi tayo kay ganito. Ay naku, magsabi natin, padalan din tayo ng ganyan, no? Nakita nyo lang po na meron ganun. So, real talk lang po tayo, sinasabi lang po natin totoo. So, yun, kaya nga po, once a month lang po tayo nagkakaroon ng sahod, and pagkasahod ang gawa po ng mga OFW is padala po kaagad, no? Pag pumasok po ang sahod ng OFW ngayon, kung hindi sila online magbayad, pag uwi nila galing trabaho, tatakbo po kaagad sa padalahan nyo at magpapadala. So, ganyan po ang buhay ng OFW. Padala po kaagad. So, if you haven't subscribed to my YouTube channel, please don't forget to hit that subscribe icon. Ting! And pag nakita nyo po yung kalembang, kaling, click nyo na rin po yan so that you will be notified in case I have a new. If you have any comment, just leave it there. Like, thumbs up, watch till the end, and share. Magandang buhay and God bless us all.